Ito, pangmalakasan ito mga kaistorya. Approve sa people. Natutuwa po ang taong bayan, ang sambayan ng Pilipino sa pinakamagandang ginawa po so far ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon para po masolusyonan ang problema po natin sa overpricing po ng bigas. Ito, maraming salamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tuwang-tuwa po ang sambayan ng Pilipino dahil ho nagbaba po ng isang executive order ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nagtatakda sa presyo po ng regular at well-milled rice. Ano ho, ang laki ng ibinaba po ng presyo. Ito ha, take note, alisin ko muna to. Ang alam ko, base sa impormasyon po na aking natanggap, mga kaistorya, dapat sa Martes pa po ito mag-take effect. Ano ha? Palakihin ko itong referensya natin. Base po dito sa post ng Presidential Communication Office 9 hours ago, dapat sa Martes pa, basahin nga muna natin, epektibo na sa ika-5 ng Setyembre 2023 ang mandated price ceiling na 41 pesos kada kilo para sa regular milled rice at 45 pesos kada kilo para sa well-milled rice. Alinsunod dito sa Executive Order number 39 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang hakbang upang alalayan ang mga mamimili sa pagtaas ng presyo ng bigas. Iyon po mga kaistorya, September 5, iyan po ay sa Martes pa. Pero ito ang magandang balita. Nagkaroon po kasi ng interview sa mismong palengke ang Bumbo Radio. Ayan, play ko ha. Ito po, 57, Jasmine. Maganda po. At ang laki ng ano po, bawas. Ang laki po ng ano, matitipid namin. Kasi, di ba, 57, tapos 41. Magkano rin yung pandagdag ulam din po yun, di ba? Nagpapasalamat po kasi po na-actionan po ng maaga po. Na marami pong matutuwa kasi po yung iba makakatipid po sila para po mabawasan yung mga budget nila na malaki, di ba? Sa 1,000 ngayon, wala na, di ba? Hindi na rin magkakasya. Ngayon, laking tipid. Marami pa pong bibili. Mas maigi. Kasi, nung tumaas ang bigas natin, biglang tumumal eh. Biglang nawala yung mga customer. Nga, sobrang taas ng bigas. Kaya mas maganda, bumaba ang bigas. Saka mas din sa mga customer. Malaking bagay din yun. Eh, hindi naman, siyempre ang bigas, bababa din yan eh. Di ba? Siyempre, kailangan, pag bininta mo ng 41 to 45 ang bigas, kailangan, bababa din ng bigay ng nagde-deliver. Okay, galing no? Mga kaistorya, laki ng binaba. Oo. Alam niyo, hindi lang mga mamimili ang apektado ng sobrang taas ng presyo ng bigas. Pati na ho mga retailer ang nakikinabang dyan, itong mga hoarder, mga traders, mga negosyante, yung mga nagho-hoarding. Hindi naman lahat kasi may matitino. Ito pa ang maganda dyan, mga kaistorya. Alam niyo ba, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo ang nagsabi na pag may nakita kayo na nag-o-overprice ng bigas, i-report ninyo. Ang sabi po ng Pangulo, ito palakihin ko. I would encourage anyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling. I-report po ninyo. I-report ninyo sa police. I-report ninyo doon sa DA. Doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matingnan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na nalinagay na 40 pesos at 44 pesos, President Marcos said. 45 pesos yan, mga ka-story. The chief executive signed on August 31 the EO which set the mandated price ceiling at regular milled rice at 41 pesos per kilogram while the mandated price cap for milled rice is at 45 pesos per kilogram. I-report po ninyo sa mga otoridad. Kahit ho sa pulis, yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahit po sa DA. At kung hindi ninyo kaya, gaya sa mga vloggers po. I-report po ninyo. Comment lang po ninyo dyan. Tapos message nyo po ako sa akin pong messenger. Tapos bigyan nyo po ako ng video, mga ka-istorya. Pakita nyo. Yung pangalan ng store, pakita nyo. I-report po natin. Tutulungan ko kayo, mga ka-istorya. Minomonitor po yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Binabantayan po niya yan. At ang kagandahan dyan, suportado po yan ng grupo ng mga magsasaka. Ayan po, Farmers Group backs PBBM's rice price cap. Suportado ng mga magsasaka. Ibig sabihin, tama ang ginawang hakbang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Basahin ko, Farmers Group, Samahang Industriya ng Agrikultura or SINAG, has supported the rice price ceiling order of President and Agriculture Secretary Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. May interview po dyan pero basahin ko muna Tama po yung imposition dahil unang-una yung ating stocks ngayon ay galing sa dating farm gate price na 20 pesos to 23 pesos. Kaya tama lang po talaga na nasa ganyang presyo ang bigas. O eto, play ko po. Palakihin ko nga ito ng konti.
Paano ko ba mapapalaki? Ganito na lang siguro. Ayan, play ko. Regular meal, Yan. 41, tapos 45 Well meal. pesos ang well meal. Anong reaksyon ng ano dyan, ng SINAG? Sa tingin natin tama po yung imposition dahil unang-una yung ating stocks ngayon ay galing siya sa dating farm gate price na 22, 23. Okay. Kaya tama lang po talaga na nasa ganyang presyo ang bigas. Nagtataka tayo kasi sumita ng mataas. We are actually attributing that dun sa naging statement ng NFA a few weeks back na 2 days na lang yung buffer stock. Kaya nagkaroon ng panic po na tila parang may shortage. Pero mismong kahayag po ng DA at sa aming komputasyon din, wala po tayong shortage sa bigas. Okay, doon sa 41 at 45 pesos, walang lugi doon, Sir Jason. Hindi malulugi po yung retailers kahit yung mga traders. Hindi po, kahit sa 25 yung farm gate natin, plus 16 plus 18, lahat po na nasa industriya ng bigas, wala pong malulugi. Walang Okay. madulugi. Okay. So yung kahit Galing ni PBBM, no? Palibhasa, expertise po ng mga Marcos ang agrikultura eh. Expertise po nila yan. Sila talaga ang pioneer niyan, mga kaistorya. Oo, history yan. Tingnan nyo, yung ginawang hakbang na yun ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., walang nasagasaang sektor eh. Patas, lahat makikinabang. Galing, no? Ngayon, yung ginawang hakbang na yan ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kaistorya, ay suportado din po ng DTI at saka ng DSWD. And of course, ng Department of Agriculture. Natural, si PBBM ang sekretary ng DA, di ho ba? Ngayon, ito ho, mga kaistorya, yung pahayag po ng, ng DSWD at saka po ng DTI. Presidential Communication Office nagpahayag ng suporta ang Department of Social Welfare and Development at DTI Philippines sa pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 39 na nagpapataw ng mandated price ceilings sa regular milled at well-milled na bigas. Ibinahagi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang panayam na malaking bagay ito upang masigurong may access ang lahat sa pagkain. Ayon naman kay DTI Secretary Alfredo Pascual, hakbang din ang MPC para panatilihing patas ang kompetisyon sa merkado. Ito po yung statement po ni Secretary Rex Gatchalian. Palakihin ko nga para makita ninyo. Kaya sa amin, DSWD, we welcome this kasi protektahan ng ating mga kababayan na mahihirap. Makakasigurado tayo na hindi lalo sila lulubog pa sa kahirapan na may sapat na pagkain sa kanilang hapag. Kaya kami dito sa DSWD, we welcome it. Nagpapasalamat kami sa ating Pangulo dahil kaagad naisip niya na protektahan ang ating mahihirap na kababayan. Tapos yung isa, ito po sa DTI naman po ito. Ang EO 39 ay isang hakbang para siguraduhin na mapanatili sa abot kayang halaga ang ating bigas at pangalagaan ng inyong kapakanan. Ito ay para sa inyong kabutihan na mayroong patas na kompetisyon sa ating mga palengke at merkado. Si Secretary Alfredo Pascual po ng Department of Trade and Industry ang may sabi po niyan. Kumakahul yung aso sa labas, pasensya na po. Alam niyo sa aktual, bukod dun sa pinakita ko sa inyo kasi kanina mga kaistorya, na ali at saka na mamimili at saka ng isang retailer, na talagang natutuwa, yun po ay refleksyon ng mamamayan na mahihirap na Pilipino na umaasa po sa murang bigas na mabibili, Ako nag-post din ako ng community post sa aking YouTube channel at talagang natutuwa ang atin pong mga kababayan sa ginawang hakbang po na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po yun, ipakita ko po sa inyo Ito po yung aktual na ginawa po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bali, ni-reiterate ko lang, ipinost ko sa akin pong YouTube channel. Basahin ko muna yung caption Maraming salamat po PBBM, mahal niyo po talaga ang mga Pilipino, which is totoo naman. Ganito pala ang nangyari, pangmalakasan ng ginawang aksyon ng administrasyon, bawal na ang overpricing ng bigas kay PBBM. Nagpatupad si PBBM ng batas tungkol sa presyo ng bigas sa buong bansa upang maiwasan ang overpricing na ang karaniwang tinatamaan ay ang mahihirap na mamamayang Pilipino. Ito ay ang tinatawag na mandated price ceilings o ang Executive Order No. 39 kung saan ang presyo ng regular milled rice ay hindi dapat lalagpas sa 41 pesos per kilogram at ang well-milled rice naman ay hindi dapat lalagpas sa 45 pesos per kilogram. Kaysa dito ng butihing Pangulo, ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry, hindi ko na ilagay yung Department of Social and Welfare Development. Pasensya na mga kaistorya. Inutusan ng Pangulo na gamitin ang lahat ng legal tools para mapababa ang presyo ng bigas. Inatasan din niya ang BOC at DA na pag-aralan ang posibilidad na i-donate ang mga nakumpiskang sako-sakong bigas sa DSWD. Maganda ito
idodonate, pinag-aaralan, inutusan na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nagbigay din ng direktiba si PBBM sa BOC na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa mga warehouses upang masolusyonan ang problema ng bansa sa hoarding at illegal importation ng bigas. Gusto ng Pangulo na alisin ang pabigat sa mga Pilipino. Yun ay ang mataas na presyo ng bigas, kaya ito ang iniutos ng Pangulo sa nakaraang cabinet meeting niya. Yan po yun. Tapos ang comment ng ating mga kababayan, ayun, 631 likes na nga po, nabasa ko tuloy si Saba. Ito yung comment. Let us always shield our President BBM. Maraming salamat po, Mr. President. Ang ating mahal na PBBM ang babalik kung paano kataas ang respeto ng ibang bansa sa Pilipinas. Thank you, Mr. President. Wow, talaga. Iba talaga ang PBBM. Wow, thank you. PBBM, subok na ang mga Marcos sa ang may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Wow, salamat po, Mr. President. 10 years pa lang ako mahal na ng nanay ko ang pamilya Marcos. Kaya ngayon 62 na ako, love na love ko ang mga Marcos forever and ever. Forever. Love you, Mr. President. Tama yan, para yung virgin, ma-share ng mga may kayang yaman nila at matigil muna yung mga mapagsamantala. Maraming salamat po, PBBM. Sana ma-implement na agad yan. Opo, implemented na. God bless. Managot ang dapat managot. Siguro sa mga hoarders yan at saka sa mga illegal importers ng bigas. Maraming salamat, PBBM. Yan ang Pangulo ko. Thanks, PBBM. We really are proud that we voted for you. Wow! Sir Juan Historiador, tawa ko ng tawa. Di baling more than 20 years, panunungkulan basta Marcos na lang. Kahit ako'y ibang citizen, Pilipino pa rin ako. Supportado ka namin sa paano ka lang ito mahal na Pangulo. BBM, the best president, sabi nga niya sa SONA, bilang na ang araw nyo. Kailan yan ma-implement? Implemented na po. Maraming salamat po. Great! Sir Kaistorya, ano po masasabi? Ano na, pasok ng mga basher ng Pangulo. And speaking of the basher, ito, si Kaistorya, ngumaw-ngaw kayo ngayon. Binasa ko lang ha. Sino ba naman ang mababash sa Pangulo? Alam nyo na, wala nang iba. Alam nyo yung mga yan, ha? Makikinabang din naman sila. Mga ipokrito yung mga yan eh. Imposible, hindi naman lahat ng mga mayayaman eh. Meron din po dyan mga mahihirap na nakikisaw-saw sa mga pambabatikos, mga nabubola. Alam niyo kung sinong katulad nila? Ito, ipakita ko sa inyo. Ayan palakihin ko. Patama quotes. Chismosa, yan ang tawag sa mga tao. Mas malaki ang bunganga kaysa sa utak. May kilala ka? Kayo mga ka-istorya, may kilala kayo? May kilala kayong ganyan? Ha? May kilala kayong ganyan mga ka-istorya? Sila yun. Bakit sila batikos ng batikos? Hindi nila na-appreciate. Hindi nila nakikita yung magandang ginagawa ng Pangulo. Kasi nga mga ka-istorya, yung bibig nila mas malaki kaysa sa utak nila, kaya hindi nila naiisip. Tapos ito, alisin ko na to. Ay nako. Remove. Pasensya na kayo. Ito po, stop screen ko muna ito. May sinabi si PBBM, ito mismo po yung statement po ni PBBM tungkol dyan sa isang interview po sa kanya. I-play ko po. Alan Francisco, PTV4. Hi, Mr. President. Magandang umaga po. Good morning. Sir, my question is about the price ceiling of rice. Yeah. How would you make sure or ensure that the implementation of the price ceiling EO of rice? We have put together a structure for the continuing monitoring. This will include essentially the lead agencies on this are the DILG, DA, DTI, DOJ as well. More or less, those are the agencies that will be, because all of those agencies already have regular inspections when it comes to other issues. So they will now apply the price ceilings that I have ordered in the EO that I signed yesterday, so that to make sure the prices stay within the limits that we have prescribed. Now, the real problem is in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. That's why maybe we will be focusing our efforts in Metro Manila. But I mean, if it comes to
Wait lang ha, baka po kasi malito yung mga kababayan po natin. Mga kaistorya, nationwide po ito ha, ang magto-take effect po ito nationwide ha, pambuong bansa po ito, hindi lang po ito Metro Manila. Ang sinasabi lang po dyan ni PBBM, mas hindi maganda ang sitwasyon sa Metro Manila at mas maganda ang sitwasyon kung tutuusin sa labas ng Metro Manila o sa mga probinsya. Kaya magpo-focus una sa Metro Manila kasi mas medyo hindi magandang kalagayan sa Metro Manila Pero ito po ay pambuong bansa, wag po kayong mag-alala mga kaistorya. Nililinaw lang po natin. That I would encourage anyone who finds that someone or a retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa DA doon sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay na 40 pesos at 44 pesos. Ayun, napakagandang balita mga kaistorya. Maraming salamat po, Apo BBM. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Hanggang dito lang mga kaistorya. Muli ako po si Juan Historiator, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamalas sa bayan ito ang bansang Pilipinas. Shout out po sa mga sulit po nating kaistorya na lagi pong nanonood sa atin sa buong mundo.